Hindi nagagamit ng small ball lineup ang Golden State ayon kay Coach Steve Kerr dahil nag-move on na sila para hindi rin masyadong mababad si Draymond Green bilang sentro. Nabase naman kay Mike Dunleavy, ang GM ng Golden State, nagising na rin naman ngayon, hindi na kasi gagana ang small ball lineup sa era ngayon. Kailangan nila magdagdag ng big man tulad ni Horford. Sinabi kasi to ni Mike Dunleavy nung May pa. Ang small ball lineup kasi or offense ng Golden State, kahit yung player nila 7-footer, kahit si Steve Kerr hindi nagpapalaro ng lagpas 7-footer, ay kaya din maglaro bilang guard na merong ball handling at 3-point shooting. In-upgrade kasi ng iba mga team yun. Hindi traditional big man ang ginagamit or kahit traditional player na below 7-footer tapos walang 3-point shooting, hindi nila nilalagay dun. Base naman kay Steve Kerr, kaya sila nang move on sa kanilang offensive style dahil ang primary scorer nila ay si Steph, na isa pa rin 3-point shooter, kaso yung secondary scorer na pwedeng maging primary ay si Jimmy Butler na isang mid-range shooter. Hindi naman tumitira si Butler mula sa beyond the arc ng marami. Based naman kay Butler, hindi sa ayaw niyang tumira, titira lang siya kung kinakailangan. Parang iba yung ibig sabihin nun. Hindi pasok sa style ng Golden State yung style ni Butler. Last year, sa loob ng 30 games, meron lang siyang 19 out of 68, mas marami pang naitira si Draymond. Sa parehong bilang ng game, nasa 46 3-point shot si Draymond last year. Dahil kay Butler, kailangan nilang mag-rely din sa traditional big man katulad ni Quinton Post at ni Horford. Pero hindi naman talaga traditional big man yung dalawa. Siguro nung kabataan pa ni Horford. Dahil naman sa 3-point shooting ng Golden State at kahit small ball lineup ang gamit nila, sila pa rin yung isa sa mga top rebounding team dahil mas malalayo kasi ang talbog ng bola at rebound nilang nakukuha. Pabor din na nakuha nila si Horford dahil nga umalis si Kevon Looney. Kung kailan pa umalis si Looney, dun pa papalitan ng system nila. Mas nagagamit nila si Looney kapag ibang style ang ginagamit at lalo na kapag nasa zone siya. Ang Golden State din ang team na pangalawa sa Clippers na bagong luma. 4 na players nila na posibleng kasama sa starting lineup ay 35 years old na pataas. Sa Lakers naman, si Bando, first time sa kanyang career sa LA na wala siyang injury. During off-season, papasok ng regular season. Hindi na siya aasarin ni Edwards na lagi na lang nakaupo. Mukhang in-upgrade din nila si Bando kasi binago di umano ang mechanics ng shooting niya para sa 3-point area. Pero dalawa lang yan kasi, maging Jaden McDaniels ng Minnesota na 3-point shooter at best defender ng team or maging Ben Simmons na hanip sa shooting sa practice pero takot tumira sa game. Based naman kay Jake LaRavia, nung nakakalaban pa nila si Bando o nung magkaiba pa sila ng team, hindi nila nire-respeto ang shooting ni Bando. Pero ngayon iba na, mas gumanda ang shooting ni Bando ayon sa kanila. Ang mga headliner pa nga ngayon, si Bando ang magiging secret weapon ng Lakers sa new season. Kaso may mga sikretong minsan tinatago pa rin. Kapag ibinunyag na, hindi na sikreto, saka hindi kulay pula ang buhok ni Bando. Walang question sa defense ni Bando, kaya niyang i-lockdown kahit si Nikola Jokic. Kaso yung offense niya, dun nalalockdown ng LA. Bumababa ang offensive rating nila kapag nasa loob si Bando dahil hindi naman siya umi-score. May average siya sa LA na 5 points, 5 rebounds, 1 steal, 51% sa field at nasa 29% sa 3-point area. Kahit binago yung mechanics ni Bando, hindi naman ganong kabilis natataas agad yung 3-point shooting niya sa actual game. Ang potential starting unit pa ng LA si Luka, LeBron, Austin Reeves at si Ayton. Ang panglima either si Smart or si Hachimura. Pero dahil injured si Marcus Smart na babalik din naman sa practice, si Rui ang posibleng maging panglima sa starting lineup. At mas pinapaboran nilang si Rui ang ilagay dahil sa effectiveness niya bilang number 4. Saka si Marcus Smart, kung siyang ilalagay na wala nga sa Golden State ang small ball lineup, pupunta naman sa Lakers. Big deal din ang maging starting unit si Rui kahit sinabi niyang hindi naman malaking bagay yun para sa kanya. Pero wala pa kasi siyang contract, nag-iintay pa at hindi rin ganong ka-healthy si Marcus Smart ngayon. Ang pwede pang ilagay doon na panglima bukod kay Hachimura ay si Bando or kaya si Jake LaRavia na going 24 years old pa lang by November 3. Nakakatatlong season na siya pero mas bata pa rin siya kay Dalton.
Big deal yun sa NBA. Mas matangkad itong si Larrabia na nasa 6'7" na consider ding 3-and-D player. Siya ang nilalagay na pwedeng isama sa future ng Lakers at ilatag sa lineup.